Okay, good day engineers and students. So answer natin to. If 20 volts is applied across AB sa ating figure, calculate daw natin number 1, total current, number 2, total resistance, number 3, power dissipated in each resistor. So kung pagsasama-samahin natin yung tatlong questions, no, isip tayo ng general way natin, paano ba ito dadali? So first, dito, di ba sa A natin, sa A and sa B, we are going to apply 20 volts. And then, pangalawa, no, sa circuit natin, sa diagram natin, the A, B, C, and letter D resistors are connected in parallel. So dahil parallel sila, meron silang pare-parehas na voltage letter A, no, kasi parallel sila. So ganun din dito. The letter F and the letter G resistors, meron naman ngayong voltage letter B. So bakit ko kinonsider yung voltage A and letter B? Since we are in DC circuits, diba, napakadaling isolve ng power kung meron tayong voltage, V square over R. Kung meron tayong current, I square times R. Kung merong voltage and current, VI. Na para hindi na tayo mahirapan sa pagsosolve ano-ano ba yung mga current na mapupunta dito sa each resistor, gamitin na lang natin yung pare-parehas na voltage nila in parallel circuit. No? So, ganun ang trabaho natin. So, madali lang naman yung number 1 and number 2. And I think ang una nating makukuha is the total resistance. No, ang answer daw is itong fraction na to, 370 over 199. So, for the total resistance, i-rewrite natin siyang ganito. Ito ngayon yung ABCD. Ito din naman yung F and G. Tapos, nandito si 5. Now, wag na muna nating diretsuhin. Kasi di ba kukunin natin ano yung RA dito, and then ano yung VA niya dito sa ating problem. Ano yung total RB dito, and ano yung VB niya. And this is the 5 ohm resistor. Okay, unahin natin yung RA. So the RA is the 2 ohms parallel kay 4 ohms, parallel kay 6, parallel kay 8. So ang magiging solution natin dito is ganito. 2 raised to negative 1, so because of the parallel connection, 4 raised to negative 1 plus 6 raised to negative 1 plus 8 raised to negative 1 and then raised to negative 1. So 2 raised to negative 1 plus 4 raised to negative 1 plus 6 raised to negative 1 plus 8 raised to negative 1 and then raised to negative 1, 24 over 25. So this is the RA. Samantala, yung RB naman from our original circuit, the parallel connection of the 3 ohm resistor and the 6 ohms na resistor natin. So 3 negative 1 plus 6 negative 1 raised to negative 1. So the answer naman dito is 2 ohms. So pwede na nating ibalik ngayon dito. So ito yung sinimplify natin na A, B, C, D. Di ba sila yung parallel? So si RA ay 24 over 25. And then yung RB naman is 2. Saan nanggaling yung 2? Parallel si 3 at saka si 6. Next, what is 5? What will be the total? Kung nakikita natin, if we will be solving for the total, we have the RA naka-series kay RB, kaya plus. Diba? Ito, nung pinagsama natin silang dalawa, magpa-parallel ngayon kay 5. Kaya itong sum nila na naka-series, ipaparallel natin kay 5. And then quantity raised to negative 1. Di ba, huwag kakalimutan sa parallel circuit kung ano man ang mga naka-negative 1, yung total nila, i-raise natin sa negative 1. So, ayun yung answer. So, our RA, so magdalawang parenthesis tayo dito. The RA is 24
over 25 na naka-add kay B. O 2 raised to negative 1 plus 5 raised to negative 1 and then quantity raised to negative 1. So 370 over 199. 370 over 199 ohms. So this proves our answer number 2. 370 over 199 ohms. I-prove natin si 10.76 amperes. No? So dahil meron na tayong 370 over 199 na total, we can now also answer for the total current. Diba? If that is the question of the problem, mag-ohms law lang tayo using the total quantities. Now, for the total current, that is the total voltage over the total resistance. Ano bang in-apply na total voltage? Ito. Diba yung 20 volts daw in-apply natin sa system. Sa 20 volts over yung answer natin, 370 over 199 ohms. So, si 20, divide natin by the answer. 10.76 amperes. 10.76 amperes. I think na-prove din naman natin no, yung answer number 1. Tama ba? O, 10.76. Tapos kunin na natin yung mga power sa mga resistances. So we have A to G. Ulitin lang natin si A, si B, C, and D. They are all connected in parallel. Kaya meron silang pare-parehas na VA, tama? And then si F at saka si G, parallel ulit, kaya pare-parehas na voltage, letter B. Para hindi na tayo maghanap ng iba't ibang current sa parallel. Ang gamitin na lang natin, ano nga ba si VA, ano nga ba si VB, so that we can perform V square over R for each value of the power. So kunin muna natin ngayon, ano ang VA and ano ang VB. Tingin tayo sa pangalawang circuit. Di ba engineers sabi sa problem or students, we have apply a total voltage of 20 volts here. So si 20 volts, mapupunta ngayon kay 5 and also mapupunta din sa series connection ni A and B. Kasi nakaparallel, di ba? Nakaparallel si 5 sa total ni A and B. So, huwag na nating pansinin yung 5 kasi parallel naman siya. And gagamit tayo ngayon ng voltage divider theorem. Saan natin gagamitin yung voltage divider theorem? Di ba sa series circuit lang naman tayo nag-a-apply ng voltage divider theorem. So ito yon. If we will be solving for the voltage letter A, i-multiply natin yung total voltage sa sinong nangangailangan ng voltage? Si RA. And then, i-divide natin sa total resistances na naka-series. So what is the total voltage? 20. Ang hinahanap natin, VA. Sino ang nagmamay-ari kay VA? Si RA na 24 over 25. So we have 24 over 25. And what is the total resistance? Ano daw yung total resistance ng kulay green, ng series connection? The summation of 24 over 25 tsaka 2. Now, this is our VA. Next, for the VB, total voltage ulit. Sino na ang nagmamay-ari kay VB? Si RB over R total. So the total voltage is 20. Yung resistance letter B is 2. And then total ulit in series, 24 over 25 plus 2. So isolve natin tong dalawang to. And syempre, ipuprove natin na sila ay equal to 20. For the VA, we have 20 times the quantity 24 over 25. And then 24 over 25 plus 2. So ito yung una. 6.49. 6.49 volts. And then yung pangalawa naman is ito, 2. 13.51. So ito is 13.51 volts. So dapat pag pinagsama natin yun, no, 6.49
plus 13.51. Mag-total sila ng 20 kasi ayun yung voltage na na-divide sa kanilang dalawa. So, madali na lang to kasi meron na tayong mga voltages. Umpisahan natin kay letter A. So, for letter A, ang voltage niya is the letter A voltage, 6.49. And then, ang resistance ni letter A is 2. Di ba? 2. So, solving for the power, we have V square over R. And this is 6.49 square over 2. So 6.49 square divided by 2. 21.06 watts. So this is the letter A. So check natin. Letter A is 21 watts. Tama. Para hindi tayo mahirapan, sige, lipat natin siya na page. Ayan. Tapos ilipat natin yung isa pa, yung PA dito sa voltage divider natin na part. Okay? Next, letter B. So sino yung nasa letter B? Yung voltage niya, yung letter A pa din, 6.49. And then, ang resistance naman niya is 4. So, ang power kay letter B is 6.49 square over 4. 6.49 square divided by 4. 10.53. Mamaya na natin i-check. For letter C, ano ang voltage na dumadaloy? Si letter A pa din. So, for the letter C, that is VA, 6.49 square, cover the resistance ni letter C na 6. So, ito divided by 6, 7.02. Letter D, ano yung voltage na dumadaloy kay letter D? Si VA pa din. So, we have 6.49 square over 8. So, divide natin to by 8, 5.27. Ano pa? Letter E. This is the letter E, 5 ohms. Ano yung voltage na dumadali sa kanya? Yung 20. Di ba kasi siya yung nakahiwalay. So yung voltage kay letter E is 20 volts. And then ang resistance niya is 5. Solving for the power ni letter E, we have 20 square over 5. 20 square divided by 5. 80 watts. Letter F, 3 ohms. Pero ano yung voltage na dumadali kay F? Si VB. So for the letter F, we have the 3 na ang resistance ni F ay 3 ohms and ang voltage naman ni F is the letter B, 13.51. So solving for the power ni letter F, we have 13.51 squared over 3. 13.51 squared divided by 3. 60.84 watts. And then lastly, letter G. Yung letter G resistor natin is 6 and ang dumadaloy sa kanya is VB. Kaya ang power natin kay letter G is V square over R. Ano na ulit yung V? Yung letter B. 13.51 square. Divide natin yung resistance ni letter G na 6. So, eto, divide natin by 6. 30.42 watts. So, check natin.
Ulit, letter A, 21, and letter B, 10.4. In our answer, we have 21 and 10.5. So, pwede na to kasi nag-round off tayo. Next, 7 yung letter C and 5.25 yung D. So we have 7.02 and 5.27. Next, yung letter E is 80, yung F naman is 61, and then yung G is 30. So we have 80, 61, and 30. Right. And that concludes our problem dito. Now we have solved what is the total current, which is 10.76. What is the total resistance? 370 over 199. And ito yung mga power sa resistances natin. So if you will be solving for the total power, pagsamasamahin nyo lang sila. Okay, let us solve for that. Diba pwede natin gamitin in the DC circuit, in the total power, total voltage over total resistance. The total voltage is 20 raised to 2 natin. And from our answer na the total resistance is 370 over 199. So i-divide natin 370 over 199. So this is 20 square divided by 370 over 199. Ang answer is 215.14 watts. 14 watts. I-prove natin by the summation of letter A to letter G na power. So we have 21.06 plus 10.53 plus 7.02 plus 5.27 plus 80. Ano pa? Yung F and G plus 60.84 plus 30.42. So we have 215.14 watts. So I hope no kahit papaano nadagdagan yung technique natin in solving different quantities sa DC circuits connected in series parallel.